Good evening po sa bawat isa. Sige po, mag-pray muna tayo. Let's pray, dakilang Diyos na mahabagin sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin na kami po ay muling mag-aaral. Panginoon, ang iyong salita, dalangin ko, Panginoon, ikaw nga ang siyang humawak sa puso namin, Panginoon. Bigyan niyo kami ng mababang puso, Panginoon, na mag-submit palagi sa inyong salita. Lord, dalangin ko sa aming mapapag-usapan, Panginoon, ikaw nga ang siyang patuloy na kumilos, ikaw nga ang aming patuloy na sandalan, at ikaw nga ang mapuri namin, Panginoon, sa gabing ito. Lahat ito'y dinadalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin yung ating mga Bible. Matthew chapter 26 verses 41. Tapos buksan din po natin yung Mark chapter 14 verse 38. Ito po ay familiar verse pag nabasa nyo na po yung four gospel. Matthew chapter 26 verse 41, Mark chapter 14 verse 38. Say amen po kung nandiyan na po kayo. Amen. Sabi po sa Matthew chapter 26 verse 41, sabi po dyan, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Sa Mark po tayo. Mark 14:38. Sabi dyan, watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. Pwede na po kayo magsiupo. Bago po ako muna dumako sa ating preaching, gusto ko po muna magpasalamat unang-una sa Panginoon sa privilege at ganoon din po sa ating pastor na binigyan tayo ng pinagkatiwalaan po tayo na tumayo sa likod ng pulpitong ito. Ayan. Kumbaga ito po ay, sabi ko nga, ito ay familiar verse na sa atin. Kung nabasa nyo na yung four gospel. At meron sa four gospel na yan, meron ding senaryo, pero hindi sila same ng pagkakasulat. Pero ito yung pinaka-parehas na parehas na ang sinabi ng Panginoon, 'di ba? Watch and pray. Na kung saan, alam naman natin sa Bible pag ang words ay inulit, 'di ba? Merong bagay na gustong ipaalam sa atin ng Panginoon. Merong bagay na gustong ipaintindi sa atin ang Panginoon. Kumbaga nagiging babala at nagiging warning sa atin. Kasi yung senaryo o yung background ng kwento na to, na alam natin ang Panginoon bago siya ipako sa krus, bago siya kuwanin ng mga sundalo, 'di ba? Siya po ay muna ay nanalangin. Siya po ay pumunta sa Gethsemane. Na kung saan kasama niya diyan yung 12 apostol. Hindi po kasama si Judas kasi, 'di ba? Siya nga yung nag-traitor. So after niyan, nung sila po ay papunta sa Gethsemane, syempre meron siya yung 7 iniwanan niya. Then yung 3, yun po yung kasama niya papasok sa loob. Kasi yun yung pinaka-close niya. Kumbaga, sila talaga yung makita natin sila ay malapit sa Panginoon. Pero makita natin kahit gaano man tayo kalapit sa Panginoon, 'di ba? Kahit gaano man sila kalapit sa Panginoon, dumarating sa point na kailangan tayong pagsabihan. Ano po, kahit nga sa ating pastor, kahit tayo po ay malapit, 'di ba? Sabi po ng ating pastor, kahit ang kanyang asawa, 'di ba, close friend, kailangan makarinig lalo na pag mali. Kasi alam natin dito sa Bible, 'di ba, isipin niyo po, yes, hindi pinagalitan ng Panginoon si Peter, si John, at saka si James, 'di ba? Pero meron siyang binigay. 'Di ba? Simple words lang yung binigay niya. Watch and pray na sinabi. Kumbaga sa atin, maging babala po ito. Na bilang isang Kristiyano, sabi nga natin, crucified, not I but Christ, dapat sa buhay panalangin, kung tayo po ay crucified na sa Panginoon, kailangan po na meron tayong ganyang attitude na sinabi sa atin ng Panginoon.
na hindi lang kumbaga hindi tayo yung kumbaga sabi diyan crucified eh. 'Di ba? Sabi diyan mamuhay sa sa kabanalan eh, mamuhay sumunod sa Panginoon eh. Pero sabi diyan ng Panginoon, nakita natin, kailangan po nating maging watchful, maging prayerful sa bawat ginagawa natin. Ano po? Kaya nga makikita po natin yung nangyari kay Peter. 'Di ba? Hindi siya naging watchful, hindi siya naging prayerful. Kaya after nung senaryo na 'yon, 'di ba? Sila ay kumbaga may bagay siyang ginawa, 'di ba? Na hindi niya akalain. Sometimes minsan ganyan tayo na nakakapag-desisyon tayo because we are lack of prayer. Ano po, nakakapag-decide tayo, tayo ng desisyon natin na hindi natin pinag-iisipan. Ano po? Amen. Kagaya ni Peter. Ano po, kaya makikita natin dito, 'di ba? Kaya nakikita natin dito yung yung bagay na dapat pagka sinabihan po tayo, intindihin natin. Ano po, kumbaga, kasi dumarating sa point, parang katulad tayo nila Peter. 'Di ba? Unang sabi sa atin, ini-ignore natin. Hindi natin pinapansin. Ano po, ganun din yung nangyari kay Peter. At ganun din po minsan yung nangyayari sa atin. Na minsan dumarating sa point na ang nagiging last resort natin yung prayer pag meron na tayong problema. Ano po? Ang title po ng mensahe natin ngayong gabi, Living a Crucified Life. Amen. Living a crucified life. Na kung saan, 'di ba, yan nga ang goal ng bawat Kristiyano. Na ang buhay, 'di ba, nakaangkla, nakapako sa Panginoon. Kumbaga, Christ likeness. 'Di ba? Yan yung goal ng bawat Kristiyano. Na tayo ngayon sa taong ito, yan yung tema natin. Magkaroon tayo ng crucified life sa taong ito. Ano po, pagkatapos nating isurrender yung ating buhay, kailangan naman natin na yung ating buhay ay nakapako sa Panginoon. Pero makita natin yung dalawang senaryo dito na nangyari, 'di ba? Ang Panginoon at syempre yung tatlong disipulo. Ano po? Number 1 natin mga kapatid, prayer is a battleground. Unang senaryo yung Panginoon. Syempre, alam natin, ang Panginoon that time bago sila pumunta ng Gethsemane, marami siyang ginawa. Ganon din naman din ang mga apostol kasi kasama niya 'Di ba? Syempre pagod 'yan. Tayo sometimes nakakaramdam tayo ng pagod. Pero dumarating sa point, paano ba natin pinapakita yung ating buhay pananalangin? Ano po? Na yung ating prayer, makita natin, is a battleground. 'Di ba? Kumbaga sabi nga prayer is a battleground because it is where the spirit and the flesh decide who will rule. Sino ba yung nagro-rule sa buhay mo? Sa buhay natin. Kasi ganun din nangyari sa Panginoon, 'di ba? Alam niya na siya po ay mamamatay. 'Di ba? Pero pinili niya ang kalooban ng Panginoon. Yung mga tatlong disipulo, 'di ba? Pagod. Pero mas pinili nila yung tentasyon. Ano 'yun? Yung pagod, yung antok. Ano po, pag binasa niyo diyan, talagang 'di ba, sabi nga doon their eyes is heavy. Ibig sabihin talagang antok na antok sila. Pero ang Panginoon, ganun din naman Mas malala pa nga sa Panginoon kasi isipin mo yon yung alam niya na malapit na siyang mamatay. Pero He decide pa din kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga pag tayo po ay nananalangin, nagpapakita dyan sino ba yung nag-rule sa buhay natin. Sino ba yung nangingibabaw sa buhay natin. Ano po? Sana maging katulad po tayo ng Panginoon. Kasi Christ-likeness Kung ang Panginoon, 'di ba, sa temptation na binigay, 'di ba? At take note mga kapatid, yung temptation hindi po yan sin
Kumbaga, yan po yung bagay na tawag dito, yan yung bagay na nagiging dahilan, kumbaga, para mapalayo ka sa Panginoon. Meron po tayong spiritual battle. Kung sino yung dapat manguna sa buhay natin. Ano po, na makita natin, 'di ba, yung ating buhay, 'di ba, pag tayo po ay tawag dito, pag tayo po ay dumadako sa panalangin, 'di ba, minsan mas inuuna natin yung pagod, lalo na sa mga nagtatrabaho. 'Di ba? Kumbaga, even ako sa sarili ko, ano ako diyan guilty ako. 'Di ba? Lalo na pag pagod ka, ano po, siguro magbabasa ka lang ng verse, syempre antok ka na, 'di ba? O isa, dalawang verse, 'di ba? Minsan nakakalimutan na nating manalangin. Ano po? Yun yung paglalaban natin Ano po, na hindi natin nakikita, mga kapatid, na sinusubok na pala tayo ng Panginoon. Kasi kung ang pipiliin natin na manalangin kagaya ng Panginoon, 'di ba? Meron tayong bagay na dala-dala. Ano po 'yun? Na yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Nakadepende tayo sa Panginoon. Ano po? Kasi yung temptation, 'di ba? Na ibinibigay sa atin little by little, pakonte-konte. Minsan ang nangyayari, 'di ba? Hindi ka nakapag-pray sa araw na ito. Pakonte-konte, tas magugulat ka, hala, hindi na pala ako nakakapag-pray. Ano po? Na ang nangyayari na lang, 'di ba? Minsan dumarating sa point na kaya tayo po ay nalalaglag sa kasalanan. Nahuhulog tayo hindi dahil wala tayong knowledge. Kulang lang tayo sa prayer. Ano po? Kulang lang tayo sa prayer, gaya ng nangyari kay Peter. At ganun din po sa Bible character. Ano po? Yun yung nangyayari sa atin. Kulang po tayo sa prayer. Hindi naman yung pagkagising mo, andun ka na sa kasalanan 'Di ba? Una, tinetempt ka niyan. 'Di ba? Paunti-unti, kung kakagat ka. 'Di ba? Kumbaga, makikita mo diyan, una naririnig mo lang, 'di ba? May nagsusumba diyan. Kumbaga, naririnig mo lang. 'Di ba? Tapos hindi mo alam, unti-unti napapasabay ka na, 'di ba? So, tayo mga kapatid, mas maganda iano po natin yung ating buhay kung tayo po ay crucified na sa Panginoon. Make sure po natin na tayo po ay merong prayer life. Ano po? Kung saan napakahalaga po na magkaroon tayo ng prayer life. Kaya nga sabi dito ng Panginoon watch and pray. Ano po? Sabi diyan, kumbaga makita natin yung ibig sabihin ng watch. Ito yung pagiging magkaroon tayo ng awareness. Ano po? Kumbaga maging watchful tayo sa mga bagay. Lalo na pag tayo po ay nananalangin. Minsan ano na lang tayo kumbaga hindi tayo nagiging watchful sa mga nilalapit natin sa Panginoon Kumbaga hindi tayo nagiging aware na hindi natin ito ba yung kalooban ng Panginoon? 'Di ba? Ito ba yung gusto ng Panginoon sa buhay ko? Kailangan po natin maging aware sa bagay na yun. Kasi kailangan natin maging sensitive. Minsan nagpe-pray na tayo sa Panginoon 'Di ba? Tapos ito na yung binibigay na sagot. Meron na siyang binibigay pero meron kang gustong gustong makuhang sagot. Pero ang gusto ng Panginoon, maging aware tayo. Maging sensitive tayo, ito na yung sagot. Di ba meron niyang kwento na yung merong lalaki na yung magbabaha na. Di ba? May nagpipray siya, di ba? May pinapunta ang Panginoon. Hindi, ano ng Diyos ko Kumbaga, ililigtas ako ng Panginoon. Tapos umalis, tapos may bumalik ulit, nagpadala, pero inignore pa rin niya. Hindi siya naging hindi siya naging aware na yun pala yung binibigay, pinadala ng Panginoon para maligtas. Ano po? Ganun din tayo. Na pag tayo po ay nananalangin sa Panginoon, maging aware tayo. Ano po? Sa mga sasabihin natin. Baka we pray amiss, sabi sa Bible.
'Di ba? Yung pinagpipray mo yun pala yung magiging dahilan para mawala ka sa gawain. Para malayo ka sa gawain. Ano po? Kaya maging aware tayo sa ating mga pinagpipray. Na hindi lang tayo, bato lang tayo ng bato. Nang gusto natin, 'di ba? Yun yung madalas yung wants lang natin yung sinasabi natin, hindi yung needs. Ano po, kaya nga ang Panginoon, pag nag-pray tayo, once yung sinasabi natin, pero yung needs natin yun yung binibigay sa atin ng Panginoon. Pero dahil needs at hindi mo gusto yung sagot, hindi tayo nagiging aware. Ano po? Kaya minsan yan yung nagiging dahilan, na dahil tayo po ay, dahil tayo po hindi tayo naging watchful, yan po yung nagiging dahilan na yung prayer ay optional na lang. Kasi hindi naman ako sinasagot eh. Optional na lang sa atin. Minsan yun yung magiging dahilan kung bakit bihira na lang tayong manalangin. Ano po? Kumbaga magpe-pray na lang tayo. Kasi na to eh. Ito na yun eh. Kumbaga hindi na natin kaya eh. Ano po? Mas tayo sa sarili natin eh. Kumbaga may tiwala tayo. Kumbaga alam mo yung kampante katulad ni Peter. Kampante siya. Isipin mo yun sa scenario na yun, ni-reveal siya ng Panginoon sa sobrang kampante niya. Minsan ganyan tayo kaya tayo hindi nagiging prayerful. Hindi tayo nagiging watchful. Sa sobrang kampante natin. Ano po? Na kaya natin eh. Kasi matalino naman ako eh. May pera naman ako eh. Maganda naman yung trabaho ko eh. Okay naman yung grades ko eh. 'Di ba? Meron naman andyan naman si mama eh. Andyan naman si papa eh. Andyan naman yung mga tutulong sa akin eh. Ano po? Makita natin, kailangan natin maging aware sa paligid natin. Amen. Ano po? Hindi lang aware sa pinagpipray, kundi maging aware tayo sa paligid na meron tayo. Ano po? Kasi kung hindi tayo naging watchful sa pinagpipray natin, magiging familiar na lang po sa atin yung paggawa ng kasalanan. Right. Ano po? Ang mangyayari sa atin, kumbaga, yung akala mong hindi kasalanan pala. Kasi normal na lang sa'yo. Kasi hindi tayo watchful. Ano po, sinabi ng Panginoon dito, hindi lang basta watchful. Sabi diyan, and pray. Maging prayerful po tayo. Na kung saan makita natin, pag tayo po ay nagiging prayerful sa Panginoon, ito yung mas nagiging dahilan at pagpapakita na tayo po ay dumedepende sa Panginoon. Ano po? Kumbaga, nagre-remind sa atin na hindi natin kaya. Ano po? Di ba sabi nga niya for without me, you can do nothing. Right. Ano po? Wala kang kayang gawin pag wala kang Panginoon. Amen. Amen. Pero matigas ang ulo natin. Ano po? Ma-pride kasi tayo. Hindi natin pag-uusap po kung sino yung may pinakamataas na pride. Basta ma-pride tayo. Lalo na pag meron tayo, alam nating mapapagkuwanan. Ano po? So, pakita natin mga kapatid na maging prayerful tayo. Crucified life. Crucified sa taong ito. So, ibig sabihin, dapat nakadepende tayo sa Panginoon. Right. Ano po? Na makita natin, hindi lang basta tayo po ay nagiging watchful sa paligid natin, nagiging prayerful din tayo. Amen. Ano po? Na makita natin ang mundo, di ba? Ang mundo, 'di ba? Maging ka lang alert sa sarili. Yung naisip ko lang yung may kanta yun eh. Araw-araw sipag lang, 'di ba? May ganung may ganun eh. Kumbaga, makita natin yung sinabi ng Panginoon dito, watchful and prayerful, hindi watchful and try harder. 'Di ba? Ganun ang mundo. Pero tayo iba na. Iba tayo. Kumbaga makita natin yung sarili natin, 'di ba? Parang para tayong halaman. Kumbaga makita natin yung sarili natin, 'di ba? Kahit gaano man kaganda ang halaman, 'di ba? Pag wala na yung kumbaga pag hindi sa disyerto, 'di ba? Hindi naman nabubuhay ang halaman pag walang tubig. Mabubuhay ba? 'Di ba? Hindi, natutuyot.
Pero kahit gaano man tayo kaganda na halaman, pag walang tubig, 'di ba, mamamatay ang halaman. Ganon din ang buhay natin. Buhay Kristiyano natin. 'Di ba sabi nga ng Panginoon siya yung tawag dito, living water, 'di ba? Na kung saan pag ininom mo, kailanman hindi ka mauuhaw. Ganon din po ang prayer. Kumbaga, yung prayer, siya yung nagiging dahilan para mas lalo magkaroon tayo ng lakas. Ano po, na makita natin yung kung iaano natin yung sarili natin na pag wala tayong prayer, yung decision making natin walang kwenta. Ano po? Minsan, hindi lang minsan madalas Lalo na pag hindi tayo, sabi nga 'di ba? Kumbaga yung pag sa umaga, hindi ka nakapag-devotion, hindi ka nanalangin, kung ano-ano na lang yung gagawin natin. Ano po? Kumbaga makita natin mga kapatid, kailangan nating manalangin. Ano po, na hindi, 'di ba sinabi, pray without ceasing. At sabi nga ng ating pastor, hindi tawag dito, lagi-lagi ka na lang. Hindi, kung meron kang time para manalangin ka. Ano po, na yung meron kang idle time, na imbis mag-Facebook ka, tawag dito, kung ano-ano man yung gawin mo, 'di ba, manood ka ng palabas, yun yung gawin mong time para manalangin. Lalo na ngayon po, 'di ba? Meron tayong inaabot sa taong ito. Meron tayong camp na paparating. Yung ating pastor, 'di ba? Siya po ay humihingi ng panalangin. Yung ating mga kapatid na merong karamdaman, mga problema, 'di ba? Yung ating mga kapatid humihingi sila ng panalangin. Ano po, wag po natin sanang sayangin. Ano po, na yung ating prayer life, 'di ba? Wag nating hayaan na masayang. At syempre, wag nating hayaan na maging katulad nila Peter, nila James, ni John. Yung pagpili natin, yung laban natin pag tayo po ay mananalangin. Ano po? Kumbaga, makita natin mga kapatid, yung ating prayer life, mga kapatid, makita natin, wag nating hayaan kung sino yung tawag dito, mag-rule sa sarili natin. Wag nating hayaan na piliin natin yung sarili natin. Ano po? Wag nating hayaan yung ibang tao kumontrol sa buhay natin. Ano po, kundi ang Panginoon lang. Ano po, prayer is a battleground. Number 2, mga kapatid, prayer is a daily cross. Prayer is a daily cross because every time we pray, we choose Christ over self. Ano po, yan nga yung sinasabi ko kanina 'Di ba? Pag tayo po ay nananalangin, mas nakikita kung sino yung naghahari sa buhay mo. Mas nakikita kung sino yung mas pina-priority mo. Ano po? Na makita natin mga kapatid, 'di ba? Sabi nga ng 'di ba, ang mundong 'to yearly nilang inaalala yung event, yung pagkamatay ng Panginoong Hesus. Tayo hindi. Kasi ang sabi ng Panginoon sa Bible, take up thy cross and follow me daily. 'Di ba sabi sa Luke? Na araw-araw nating alalahanin ng Panginoon. Pag tayo po ay nananalangin,
Yun yung nagpapakita na yung ating pinili na buhay ay sa Panginoon na. Ano po, na makita natin sa mundong to, maraming tao gustong sumunod. 'Di ba? Maraming tao kahit hindi Baptist, 'di ba? Sabi they love God. 'Di ba? They want to serve, they want to obey. Yung desire nila 'yon. 'Di ba? Pero tayo, hindi sapat kasi yung desire, kailangan nandito ka. Ano po? Kailangan yung ating buhay ay nakapako na sa Panginoon. Kasi walang kwenta yung desire mo kung hindi naman nangyayari. Parang gusto kong magkaroon ng bunga, pero wala ka namang ginagawa. Ano po? Sa buhay Kristiyano, ganun din po. Sa buhay pananalangin, ganun din po. Na kung saan gusto natin, gusto natin makuha yung bagay na to, di ba? Na, Lord, gusto kong maging ganito. Di ba? Gusto kong magkaroon ng bunga. Pero wala tayong ginagawa na paraan. Maganda yun, tayo po ay nananalangin. Pero kung ipapakita natin ang Panginoon sa buhay natin, mas maganda yung kitang-kita si Kristo. Ano po, na alam natin yung buhay natin, itong katawan natin, hindi niya yan kumbaga makakaramdam ka yan yung makakaramdam ka ng, sabi ko nga kanina yung pagod, ayaw niyang manalangin kasi pipiliin yung pahinga. Ano po, na makita natin dito yung katawan natin ayaw sumuko. Kumbaga gagawin pa rin niya yung gusto niya. Ano po? Pero kung tayo po ay crucified na sa Panginoon, 'di ba? Kung tayo po ay namumuhay na sa Panginoon, hindi natin hahayaan yung ating prayer life, 'di ba? Yung ating buhay pananalangin ay mawala. Ano po? Kasi makita natin mga kapatid, 'di ba? Pagka nga yung ikaw parang ikaw lang, 'di ba? Na ginugusto mo na Lord, pag tayo po ay 'di ba, pag nananalangin tayo, Lord, ayoko na ng ganitong buhay. Pagpapakita na yung dati mong buhay, yung sinful old self mo, 'di ba? Gusto mo nang tapusin, ipako sa Panginoon. Na gusto mo nang piliin mamuhay sa kalooban niya. 'Di ba ganun tayo pag nananalangin? Lalo na pag darating sa point na ito na naman nakikita mo yung sarili mo na papunta ka na naman dun sa gusto mo. Gusto mo na naman gawin yung mga dati mong ginagawa. Yung old habits mo. Diba? Kasi may ganun tayong old habits. Pero kung tayo po ay mananalangin, nire-remind niya tayo na magpapaalala sa atin na ang Panginoon, kumbaga, iniligtas ka na niya. Hindi na yun yung dati mong buhay. Ito ka na. Ito na yung ito na yung bagong buhay mo. Na pagpapakita nga nung pag ikaw ay binaptize, 'di ba? Na yung dating ikaw patay na. At sabi nga din umahon na sa panibagong buhay. Dapat ang buhay na ginagalawan natin, yung buhay na isinasabuhay natin, hindi na yung buhay na gusto natin, kundi yung kalooban na ng Panginoon. Na makita natin mga kapatid, yes, mahirap, 'di ba, na mamili. Lalo na sa panahon natin, maraming nakakakuha ng attention natin. Maraming bagay na gusto nating mangyari sa buhay natin. Pero alam niyo po mga kapatid, isa lang ang solusyon. Manalangin po tayo. Yun lang yung bagay na kailangan nating gawin. Na once tayo po ay nananalangin, pagpapakita na hinahayaan mo ang Panginoon sa buhay mo na kumilos. Na ayaw mo nang pumunta sa sarili mong sa sarili mong sa sarili mong kagustuhan. Na pinapakita natin kasi tayo po ay madalas
mas gusto natin unahin yung self-effort natin eh. Yung gagawin muna natin, 'di ba? Ito yung gusto natin eh. Kumbaga, lalo na pag meron tayong problema, gusto natin, ito muna ang gagawin ko. Ako muna, kayang-kaya ko naman eh. Ako, tawag dito, pag meron tayong problema, tayo na yung unang gumagawa ng solusyon. Ganun tayo. Tayong mga tao. Kasi meron tayong yabang sa sarili natin. Pero kung tayo po ay lalapit sa Panginoon sa panalangin, ipapaubayan na natin sa Kanya. Hindi na natin pipiliin na tayo po ay maghari sa sarili natin. Kumbaga yung ating pamumuhay, meron na tayong meron na tayong pagpapakita yung ating buhay. Yung ating buhay na nagpapakita na tayo po ay namumuhay sa kalooban ng Panginoon. Hindi na yun sa sarili natin. Ano po? Na makita natin bilang isang Kristiyano, yung ating panalangin, hindi na lang siya biro. Kumbaga, wag natin, lalo na tayo po ay mananalangin. Meron tayong mga bagay na ilalapit sa Panginoon. Sana po pag tayo po ay mananalangin ngayon, yung ating ilalapit sa Panginoon, hindi lang yung pang sarili. Right. Kumbaga yung ilalapit natin sa Panginoon, ano ba yung bagay na may ambag natin sa gawain? Kumbaga makita niyo mga kapatid yung ating, doon sa mga kasama ko, na luma, di ba? Mga kasama ko, tayo po ay nanalangin na someday merong mga kalalakihan, merong adult ladies, adult men, andyan na po sila. Ano po? Kaya seryosohin po natin yung ating panalangin. Ano po na tayo po, lalo na, meron pa po tayong mga bisita na regular. Ano po, hindi natin alam kung sino. Pero alam natin merong idadagdag ang Panginoon. Kaya nga tayo po ay palagi umasa sa Panginoon. Huwag sa sarili nating kakayahan. Magaling ka magturo, andyan na yun eh. Pero kung hindi papahintulutan ng Panginoon, walang mangyayari. Ano po? Kaya conclusion natin mga kapatid, ito ba yung conclusion natin? Living a crucified life means choosing prayer as our daily cross. Prayer is not a comfort zone. It is a battleground. Because every time we pray, something has to die and obedience has to live. Na makita natin mga kapatid, di ba? Pag tayo po ay pinili natin ng Panginoon, pag tayo po ay nanalangin, pinipili natin siya. Ano po? Na makita natin, every time na tayo po ay nananalangin, hinahayaan na natin yung sarili natin na mamatay para sa Panginoon. At syempre, makita natin yung hindi ginawa nila John, ni Peter, tsaka ni James na hindi pagsunod. Pag tayo po ay nanalangin, magiging obedient po tayo. Ano po? Na makita natin mga kapatid, yung kalagahan ng pagiging crucified sa Panginoon. Na hindi lang basta prayerful, hindi lang basta watchful, kailangan dalawa yun. Watchful and prayerful. So yun lang po yung gusto ko pong ibahagi sa inyo sa gabing ito.